Ang ating kapaligiran, ang ating mundong ginagalawan, ang hanging ating nilalanghap, ang pagkain natin sa araw-araw, ang tubig na ating iniinom. Ang lahat ng ito ay siyang nagdudulot at nagiging dahilan ng masama o mabuting kalusugan. Nasusulat na noong unang panahon, ang mga tao ay nabubuhay hanggang 900 years. Ang life expectancy ay paiksi ng paiksi. Sa panahon ngayon, marami ng karamdaman ang tao pagsapit ng 40 anyos. At mapalad na kung umabot pa ng 70 anyos. May dalawang problema na dapat nating malagpasan upang tayo'y manatiling malusog at magkaroon ng mahabang buhay. Oxygen deficiency at chemical contamination. The environment in the cities is really noted to be polluted, no? Because of exhaust coming from factories, automobiles, and this causes the air to be lacking in oxygen. And this is a great effect on our health, no? Besides the food we eat and the stress that the people encounter in the urban areas. Ayon sa pag-aaral, mula 1965 hanggang 1982, ay mahigit 4 million distinct chemical compounds na ang nagagawa ng tao. At humigit kumulang na 250,000 new formulations ang nagagawa taon-taon mula noon. Sa ngayon, may 3,000 iba't ibang kemikal ang inihahalo sa ating mga pagkain at sa mga pagkain ng mga hayop at mga halaman na atin namang kinakain. 700 na mga chemical naman ang napupunta sa ating mga iniinom. Taon-taon, patuloy na dumadami ang namamatay sa kanser at iba pang mga sakit na dulot ng mga chemical na ito. Ang mabuting balita, meron ng sagot sa problemang ito: ozone therapy. Ano ba ang ozone? Alam mo, ang ozone, in its purified form, no, is quite toxic, no? But when diluted and used therapeutically, it is safe and effective because ozone has a strong oxidizing property. Dinidestroy niya yung mga virus, bacteria, fungi. It also destroys bad odors in the environment. Well, ozone is available in the air, no? In the mountains. Ozone is produced by means of lightning. So, pag nagkaroon ng thunderstorm, napoproduce yung ozone. Kaya kung malapit tayo sa isang bundok at biglang kumidlat, naamoy natin yung kapaligiran, parang iba yung amoy niya. Yun yung amoy na ozone. And ozone is also produced by means of ultraviolet rays galing sa araw, sa sun, at saka yung sa waterfalls. No? So, doon na po produce yung ozone. But because of pollution and the oxygen content that we breathe, no, becomes lesser in oxygen, no, na dilute ang oxygen. So ozone is no longer available, no. We have to use gadgets to be able to produce ozone. Ang kauna-unahang ozone generator ay unang na-develop ng isang German na si Werner von Siemens noong 1857. At noong 1870, isa na namang German si Dr. Lander ang gumamit sa ozone upang i-purify ang dugo sa medical therapy. 1893, ginamit sa Holland para sa isang water treatment plant. 1896, isang electrical genius, si Nikola Tesla, ay pinapatent ang kauna-unahang ozone generator para gamitin ng mga doktor sa pagpapagaling ng may mga sakit.
At noong unang digmaang pandaigdig, ginamit ang ozone sa paggagamot sa mga sugat, gangrene at mga epekto ng poison gas. Noong 1926, ipinahayag ni Dr. Otto Warburg ng Germany na ang sanhi ng kanser ay ang kakulangan ng oxygen sa cellular level na siya namang ibinibigay ng ozone sa ating sistema. Siya ang kaisa-isang nakatanggap ng 2 Nobel Prize sa Medicine Research. 1929, na-publish ang ozone and its therapeutic action sa US at itinala ang 114 na iba't ibang sakit na napagagaling nito. At nitong 1990, ang mga Kubano ay ginamit na rin ang ozone sa glaucoma. Sa Pilipinas, ang Life Formula Synergy Incorporated ay tumututok upang maipagkaloob ang biyayang ito sa ating mga kababayan. Ano ba itong ozonizer? Ang water, air purifier, and sanitizer. Ang Life Formula Synergy ho ay nagsimula noong August 2002. Ngayon, ang pinaka-reason kung bakit ho kami na-involve sa health products, marami ho kasi kami mga experiences na talaga hong marami kaming nakakausap na nangangailangan ho talaga ng tulong or ng suporta para ho mapagaling yung kanilang karamdaman. Actually ho, isa na ho ako doon sa nagkaroon ng matinding karamdaman. Nagkaroon po ako ng mild stroke. Kaya napansin niyo may konti pa ho sa aking bibig. Pero Hindi ko masyadong halata. ganun ho. Ang dahilan po nito dahil meron ho kaming kaibigan na nag-explain ho sa amin ng ozonizer and pinatry ho sa akin in 3 months. Tapos hindi ho ako nakakasalita noon eh. Bali na bali ko ho siya. And then yung mata ko hindi ho gaanong nakakakita. So ang in-advise sa amin, inumin ko yung water na nanggaling sa ozonizer and ininom ko ho siya sa loob ng 3 buwan. Actually, hindi pa ho 3 months, 1 month lang, nakapagsalita na ho ako. So, tas in 3 months time, bumalik na ho yung shape ng mukha ko. Ang ozonizer mula sa Life Formula Synergy ay napatunayang epektibo sa pagbibigay sa ating pangangailangan ng alkaline water para sa ating kalusugan. Ang ating katawan ay 3/4 alkaline at kapag ang ating mga kinakain ay masyadong acidic, ang ating blood electrolyte ay mapipilitang ibalanse ito at mababawasan ang alkaline minerals ng ating system. Ang kakulangang ito ay magdudulot ng mga degenerative diseases gaya ng gallstones, kidney stones, gout, osteoporosis at marami pang iba, kabilang na ang cancer. Since 1988, meron akong breast cancer. Nagsasurvive lang ako because of these natural medicines. So, kaya ko nang narinig ko yung ozonizer, I was very much interested with it. So, one time, siguro after nung nasa Cubao ako, parang na-feel ko na nahihirapan ako huminga. Tapos yung dila ko parang hinihila, naninigas. But I don't know anything. Sabi ko, ba't parang nabubulol ako, nahihirapan ako? Tumawag ako sa office. Sabi ko, nag-ozonize ba kayo ng tubig? Sabi nila, oo. So, I took a taxi. Nagpunta ako dito. Pero talaga hinahabol ko yung hininga ko, nauutal ako. Ini-interview nila ako doon. Hindi ako makasalita ng tubig. Pinainom nila ako ng capsule na dito rin eh. Plus, after taking the 5 glasses of oxygenated water, talagang parang nagdahilan lang yung pang-uutal ko. Nagulat sila. Nung in-interview nila ako, sabi nila, oh, nawala na yung pang-uutal mo. So that is the time na naikwento ko sa kanila ang pangyayari. Sa pamamagitan ng ozonization ay nadadagdagan ng oxygen ang ating hanging nilalanghap at pinupuksa ang mga harmful elements. Sa tubig naman ay nadadagdagan ng isa pang negative O sa H2O. Kaya't ito ay nagiging alkaline na kailangan ng sistema ng ating katawan upang i-flush out ang mga lason o acid wastes na resulta ng unhealthy diet, mga cola drinks, stress at pollution.
Ang alkaline water ay nagdadala ng negative electrical charge, kaya't nagiging natural antioxidant. At ang electrical charge na ito ay pumupuksa sa bakterya, viruses at fungi. Gumaganda ang kalusugan dahil sa extra oxygen at mas madaling na-absorb ng ating system ang mga vitamins, minerals at iba pang nutrients na kailangan ng ating katawan. Meron akong cyst noon sa paa, kung tawagin nila ay planktonic cyst. Nung naglalakad ako, pipilay-pilay ako. Then nakita nung isang doktor, in the name of Dr. Gaspar from Pampanga, na-opera yon. Then after operation, in November, the following year, 3 months after, nag-recur. So, kailangan yun ma-incise at saka ma-cauterize. Ayaw ko na dahil 2 months uli akong hindi makakalakad. So, yung friend ko ngayon, naisip ko yung ozone. Sabi niya, it is bactericidal, fungicidal, and it is the best disinfectant known to science. Kaya, nakalagay doon, ozone bubbling. Ang ginawa ko ngayon, nag-ozonize ako ng tubig through yung gadget, then isinok ko ito ng Friday. My operation is supposed to be on Monday. Kaya nung Friday pa lang, sinok ko yung paa ko na may cyst. Then, napansin ko, namuti. So, ang tendency niya, nung namamuting ganyan, nag-nervous ako, baka yan na-infect. O kaya, tinuloy ko pa rin ng Saturday, tumitigas, nagiging puti. Then, Monday, napansin ko yung cyst, pwede mong tanggalin. So, naka-schedule ako ng Monday, hindi ko na tinuloy yung operation because nag-heal na natanggal yung cyst. Sa pag-inom ng alkaline water, ay nare-recharge din tayo at lumalakas. Okay? So, ino-ozonize na niya ngayon yan. Pero habang inaantay natin, tignan natin yung power ni Mon. No? Bago niya inumin yan. Mon, pagkaganon mo nga, pinakamalakas mo. Yan. Pinakamalakas mo yan, ha? Yan ang pinakamalakas mo, ha? Okay. Pakita mo sa camera. Yan. Pinakamalakas ni Mon yan. Bubuksan natin. Okay. So, nabuksan, ha? Okay. Sige, ngayon, alkaline water na yan, no? Inumin mo ngayon yan. Ito? Oo. Bilang tayo ng 30 seconds, susubukan ko uling buksan yan. Tingnan mo kung gaano kalakas ka na. Diretso Lahat? Na. Lahat yan. Actually, kakunti pa nga dapat isang buwan. Sige. Seconds, ganun muna ha. Same position. Ganyan ka pa rin. Yung kung gaano kalakas ang ginawa mo kanina. Yung pinakamatindi eh. Yung persa mo kanina. Pinakatodo. Oo, okay. Tignan mo ngayon ha. Ayaw. Mukhang lumakas. Ikaw mismo makakapagpatunay. Sa tubig, mas mataas ang pH level, mas maganda sa kalusugan sapagkat ito ay nagiging alkaline na siyang kabuuan sa 3/4 na tubig sa ating katawan. Sa demonstration test na ito, ang distilled water ay masyadong acidic. pH 5. Ito ay walang minerals at nutrients. Malinis nga lang. Ang tap water ay merong pH 7.5 at ito ay tama lang kung tayo ay walang acid-forming foods na kinakain. Ang tap water ngayon ay ating padadaanin sa ozonizer. At sa sukat ng tubig na nasa baso, 3 minuto lang na exposure dito ay tama na. At ngayon, makikita natin na umabot na ang pH level nito sa pagitan ng 8.7 at 9. Ito ay alkaline na nagfa-flush out ng mga toxin o lason sa ating katawan. Sa mga kinakain araw-araw, ang karne na nabibili sa mga pamilihan ay madalas kaysa hindi ay ginagamitan na ng chemical upang lalong tumaba bago katayin. Sa ganon, ay mas maganda ang kita ng mga nag-aalaga. Sa demonstrasyong ito, ay makikita natin ang karne ng baboy na idinaan sa ozonizer upang malaman natin ang mga acid wastes, fats at toxin na nakapaloob dito bago natin lutuin at kainin. Ang mga bula ay ang mga nadeposito sa nasabing karne na maaring magdulot ng sakit sa atin. Sa pamamagitan ng 30 minutes na paggamit ng ozonizer, ay tinatanggal nito ang malaking bahagi ng lason na ito. Bilang patunay ay ang resulta ng test na ginawa ng DOST sa Salmonella
ay nagkaroon ng 95.34% bacterial kill pagkatapos gamitan ng ozonizer. Sa gulay naman, bukod sa pagtanggal ng mga toxin o lason dulot ng mga na-spray na mga chemical ay nagbibigay din ng energy at iba yung sigla sa nalalanta ng pechay. Pagkatapos gamitin ng ozonizer ng 30 minutes ay makikita natin ang muling kasiglahan o freshness ng pechay na ito. Patunay lamang na binibigyan din kahit ang mga halaman sa pamagitan ng ozonization ng nutrients na kailangan upang ito ay sumigla. Nirerekomenda ang pag-o-ozonize sa ating mga gulay at prutas bago ipasok sa ref. Isunod ang pag-ozonate sa mga isda upang manatili itong sariwa. Sa ginawang test ng Department of Science and Technology, ang tap water ay naging pH 8.45 pagkatapos ng 15 minutes na exposure sa ozonizer. Bilang air purifier, ay 97.77% bacterial kill rate. At sa elimination ng coliform sa 1 litro ng polluted water, nagkaroon ng 99.99% reduction after 15 minutes of exposure sa ozonizer. Narito ang tamang paggamit ng ozonizer. Bilang air purifier, sa mga kwartong 60 to 120 square meters, magbukas ng bintana para pumasok ang hangin mula sa labas. Hanggat maaari, ay gumamit ng electric fan na umiikot upang mas madali at pantay ang purification o ozonization process. Inirekomenda na huwag munang pumasok ang tao habang ito ay ginagamit. Time of application, 15 to 30 minutes at a time. Bilang water purifier, ikabit ang silicone rubber tube sa ozone outlet. Ibabad ang bubble stone sa tubig. Ang pag-o-ozonate ay depende sa level of contamination ng tubig at dami. Mas marami, mas matagal. Nirekomenda na inumin ang alkaline water 30 to 60 minutes pagkatapos mo-ozonate. Kung iimbak at gagamitin ng mas matagal, isara ng mabuti at ilagay sa refrigerator. Sa mga pagkain, ikabit ang silicone rubber tube. Ibabad ang bubble stone sa tubig na tama lang ang dami upang mailubog ang mga gulay at prutas. Pagkatapos nito, banlawan lamang sa ozonated water at hayaang tumulo ang tubig bago ilagay sa ref. Sa katawan at pagpapanatiling maganda ang kutis, gamitin ang ozonated water bilang pangbanlaw matapos maligo o gamitin panghilamos. Maaari din itong gamitin sa mga masiselang bahagi ng katawan upang maiwasan ang bakterya at fungi. Sa mga damit at iba pang kasuotan, gamitin ang ozonated water bago patuyuin o di kaya ay gamitan ng ozonizer ng 15 minutes ang mga damit habang ito ay nakahanger sa loob ng cabinet. Ozonizer, ang inyong multipurpose health partner. Ang prinsipyo at system ay mula kay Otto Henrik Warburg, two-time Nobel laureate at winner ng Nobel Prize for Cancer Research. Ozonizer, air, water, and food sanitizer. Kabalikat ninyo sa magandang kalusugan at nagbibigay din ng magandang pagkakakitaan. Pagkabigay ko ng tubig at gumaling yun, mag-aaltak yun. So dumadami yung tao sa bahay, nagiging problema ko, hindi ako makalis. Hindi ko napapansin nakaka-1,000 ko sa isang araw. So within a month, may 30,000 ako. Isa po akong registered nurse, maraming offer din. Alam po niyo mga nurses sa abroad is that they are earning 500,000. Itong nakita kong sa ozonizer, if I leave the country, walang magkakalat niyan eh. Mananatiling sikreto yan. Sabi ko nga later on, there will be a time na pupunta rin ako sa abroad.
pero hindi magtrabaho because of business. Yan. O, magtuturo lang kami, kasama ko yung mga pamilya ko. So ngayon, ang company dahil sa achievements ko, binigyan kami ng free trip to Hong Kong, to China, kasama yung pamilya ko na hindi ko na-experience yan. Later on, meron kaming Malaysia, Indonesia, sa lahat ng countries. Yan po yung mga paghihirap ko po rito is that nagbunga. In short, dito sa company, you have a daily income, you have a weekly income, and at the same time, you have monthly income. Ozonizer, air, water, and food sanitizer. Now, you are wiser.